Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Ikalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 17. Sabay-sabay po nating basahin, ito po ang nakasulat. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay, let us get our Bible, let us declare this. Ready, get, set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, amen. Praise God. Let us pray for our tithes and offering. Father God, we thank you for your faithfulness, love, and goodness. Salamat for all the provisions. Kahit kailan di ka nagkulang sa amin, tapat ka, na ipinagkakaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan. Narito po ang aming mga tithes and offerings bilang tugon at bahagi ng aming pagsamba sa iyo. Kalugdan mo ang lahat ng ito at pagpalain mo ang iyong mga anak. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Okay, you may all be seated, mga batid. Wow, it's a new year, first Sunday of this year, 2025. Congratulations, you are here. Pakisabi mo sa katabi mo, congratulations. Don't forget, today ay ikatlong araw po ng ating 21 days fasting and prayer. Pwede po tayo mag-join, mga batid. And praise God, meron po tayong VIP. Dalawa po ngayon, palakpakan natin ang Panginoon. Pagtawag natin sa mga VIP, tayo lamang po at ipagpe-pray po namin kayong pagpalain ng Diyos. Sunny Bangkulo. Tama ba yun? Ang aking Sunny Bangkulo? Asan po si Sunny? Sunny, where is Sunny? Ayun, ako, salamat po Kuya Sunny. Palakpakan din natin ang Panginoon kay Vina Santiago. Ayan, si Ate Vina, ayun, thank you so much. So, pag-pray po natin sila na pagpalain ng Panginoon. Remain standing, we will pray for you. Lord, salamat po kay Sunny at Vina na kasama po namin ngayon. Dalangin po namin na patuloy mo po silang pagpalain, maranasan ang pag-ibig mo at kabutihan mo, presensya mo. Alam po namin, di aksidente ang lahat ng ito ay kasama sa plano mo sa kanilang mga buhay. We give you the praise and glory for their lives in Jesus' name. Amen. Ako, may gift po ako sa inyo. Ate Vina, ay pakibigay na lang ate sa kanila ha. Kay Kuya Sunny, souvenir lang po yan sa inyong pagdalo. God bless you po. Okay, siyempre pasalamatan din natin yung nag-invite. So pasalamatan natin, palakpakan natin ng Panginoon kay Sammy Bangkulo. Ayan, Kuya. Okay, Sammy. Ha? And of course, si June Santiago. Ayan. The husband of Ate Vina. Ayan. Praise God. So God bless you po. Okay, gusto ko lang po mag-ulat sa inyo sa mga nangyari ng 2024. Mabilis lang po ito ha. At upang sa ganun makita natin yung katapatan at kabutihan ng Diyos. Hindi nakasama ang mga problema ha. Sapagkat lahat sinolve na ni Lord yun. Kaya nga narito tayo ngayon sa 2025 nagpapatuloy mga kapatid. Okay, so mabilis lang, accomplishment po natin for the year 2024. Karapatan yung malaman, first quarter, church highlights po natin. Nagkaroon tayo ng seminar, Rewind to Remind. Ayan, meron tayong mga guest speakers yan, yung couple.
Lead National Conference, umatin po tayo sa Alfonso, Cavite, nangyari yan. Then second quarter natin, isang highlight natin ay Life Class Encounter, huling encounter natin sa 2024, 38th Church Anniversary. Praise the Lord, it was a successful one. Rizal Women's Fellowship. And of course, Medical Mission, isang magandang nangyari rin sa atin yan. Rizal Lead Conference. And of course, yung third quarter natin, ito ang mga highlights. Rizal Youth Camp and fellowship gatherings natin, 178 total attendance po yan, lahat na. Equipping recognition, 136 completers, mga nagtapos. Lead conference natin, part 2. Ayan, praise God. And seminar training coaching na nangyari po dito sa ating church sa mga leaders. And our 4th anniversary ng ating daily program, our Daily Bread, 12 noon po yan. Tuloy-tuloy po tayo dyan. Praise God. And 4th quarter po natin, ito ang mga highlights. Nagkaroon po tayo ng opportunity, Rescue Kabataan. Nagkaroon na po tayo ng campus ministry sa Vicente Madrigal. Tuloy-tuloy po yan. For 3 years po yan, mga kabatid. And Youth Ministry Fair, October, sa mga kabataan. Pastors Month Celebration, pinagdiwang po yan, simultaneous po yan sa buong organization natin. National Youth Fellowship. Okay, next. Family Day po natin, yearly po natin ginagawa ito. Naging matagumpay din tayo dyan. Rizal District Women's Fellowship. Okay, next. Nagkaroon din tayo sa distrito ng Rizal ng Men's Fellowship. Young Professionals Fellowship. And of course, Sports Fest, all Saturday, November and December yan. No? And of course, 30 Days Challenge, nagkaroon din po tayo niyan. Our Workers Reporting and Planning for 2025. Christmas party po natin. Ayan. And of course, yung Praise Mask, Thanksgiving worship natin. It was a successful one. And of course, yung 24th Workers Convention, ginanap po sa Batis Alamin, Lukban, Quezon. At yung mga activities natin, Operation John 15-16, nagbubukas po tayo sa Barangay Tatala, Batingan, Kalumpang, Mambog, Makamot. Target po natin, mag-church plant po tayo dyan, mga kapatid. Magtatayo tayo ng mga simbahan sa 5 barangay. Monthly health check-up, tuloy-tuloy naman po yan. With Dr. Kia, monthly ministry to the poor, tuloy-tuloy po yan. Monthly Brigada Iglesia, yung paglilinis po sa ating lugar. And of course, tuloy-tuloy din ang church building project natin. Marami mga paggawain pa rito. Mga kabatid, yung mga gustong sumuporta, ay pwedeng-pwede naman po yan. Yung susunod natin project, yung sa labas, yung gate natin, ay pagagandahin po natin yung front. Pwede po tayong mag-contribute dyan, mga kapatid. Next, yung ating multimedia, social media po natin. Ayan. YouTube, Facebook, Instagram, Reels, ano pa ba yung mga ano natin. Meron tayong Spotify, meron din tayong Twitter. Wala na, no? Okay, next. Regular gatherings. Of course, tuloy-tuloy ang ating prayer on top of the hill. Everyday po yan, 4:30 a.m. via Zoom. Everyday po yan. At yung our daily bread, tuloy pa rin sa ating ikalimang taon. 12 noon. Prayer meeting every Thursday. Every Sunday, 4 services pa rin tayo, mga kapatid. And then yung attendance po natin, nag-average po tayo for the whole year, 463. Ito nakakagimbal lang, 426 ang naging VIP natin, mga kapatid. But this time, ay pag-iigihin na po natin na talagang maalagaan, mapanatili po natin ang mga first-timers natin na makikilala at lumago sa Panginoon. But the total disciples po na meron tayo ay 830 po lahat yan. Kung magiging active lang, yung mga inactive na 295, but we still have 535, am I right? 535 active members po sa ating simbahan. Okay, so next, ang ating total church workers, nagtapos po ng 169. Yan po yung mga katuwang namin ni Pastor Pia na kumikilos, gumagawa po rito sa paglilingkod sa Diyos at sa inyo. And
Ang home group natin, mga dumadalo ay nasa 100, home group leaders natin, nagtotal na po ng 113, pero ang active po dyan ay 80. Ayan. So we have 80 active home group ngayon. Next. Sa equipping naman natin, tuloy-tuloy, kaya lang yung mga bata kumuunti, from 42 to 29, pero palakasin po natin itong taon na yan, itong taon na ito. And total students po natin ay 260 students. Ayan. Okay, financial report for the year 2024, nag-total revenue po tayo ng 5,547,555.22. At ang expenses natin, siyempre, 5,532,891.22. May balance po tayo ng 14,664. And for comparison, from last year, 2023, year 2023, we have 4.3 million, pero this last year, 2024, ay 5.5. So nag-increase po tayo ng 12.82%. At ang mga nag-contribute po, tumulong po sa atin sa pagpapatayo, pagpapaayos ng ating lugar, ay mga sumuporta ay nag-total po ng 1,039,710.76 at may natira pong 14,587. So tuloy-tuloy lang po ang ating pagsuporta financially. So 2025, first fruit po natin, mga nag-commit, ay nag-total po ng 731,337.41. Ipanalangin po natin yan na talagang yung kinomit nila, maibigay po nila bilang first fruit po nila, mga kapatid. Okay, to God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. So, parang kailan lang, napakabilis ng panahon. Ano po, mga kapatid, pero ang isang katotohanan naman talaga, ang taon ay pabago-bago yan, di po ba? So, last year, 2024, this year, 2025, next year, 2026. Nagbabago talaga ang taon, mga kapatid. Pero ang tanong, tayo ba ay nagbabago din? Tingnan mga katabi mo kung nagbabago rin yan. Pakitanong mo, may pinagbago ka ba? Taon-taon talaga whether we like it or not, mababago ang taon, mga kapatid. Pero sana, tayo rin sumasabay sa pagbabago. Kaya ang title ko ngayon ay Happy New You. Kasi ang New Year, talagang lagi may New Year. But how about you? May bago ba? Kaya magandang mas batian natin, hindi Happy New Year. Happy New You. Pakibati mo yung katabi mo, Happy New You. Maganda, masayang bagong ikaw sa bagong taon. Amen? Yung bagong tao sa bagong taon. Mas maganda yon. Yung hindi lang tayo na paglilipasan ng taon. Mga kapatid, tapos na naman ng 2024, 2025, mabilis naman ng panahon, matatapos. Ganun lang ba talaga? Mga kapatid, ang importante, nababago rin yung mga nababago sa buhay natin. Mga kapatid, siyempre, mabuting pagbabago para masaya tayo. Amen? Kasi minsan baka frustrate na rin tayo. Di po ba? Parang hindi na tayo naniniwala siguro sa mga ginagawang New Year's resolution, yung mga ganyan, pero hindi naman nangyayari. Ngayon, 2025, bagong-bago na naman ito. Marami na naman na magsisimula ng mga gagawing pagbabago. Ikaw ba, ano na yung mga sinimulan mong pagbabago? Mga kapatid, para saan yan? Para siyempre maging maayos ang lahat, di po ba? Yung maayos na buhay, maayos na pangangatawan, kalusugan, maayos na pamilya, maayos na relasyon, pagtatrabaho, maayos na pag-aaral, at maayos na paglilingkod, siyempre, sa Panginoon at sa bawat isa. Kaya lang, ganito madaling sabihin yun di po ba? Magbabago na ako, aayusin ko na ang lahat. Pero ang tanong uli, kaya ba talaga? Kaya ba talaga? Nagagawa ba talaga natin? Gagawin ba talaga natin? Mga kapatid, praise God, kalala nyo kagabi, habang itinutuloy ko, pinagpapatuloy ko yung paggawa ng mensaheng ito, paglabas ko, nakita ko si Pastora Pia, may inaayos, purihin ng Panginoon. Nakita ko, inaayos niya yung mga damit ko. Praise God. Sabi ko, tuwan-tuwa ako, masaya ako. Wow! Kamuntik na ako mapabili ng mga pizza, ice cream, yung mga ganon. Kasi naka-day off po yung aming kasambahay. Kaya siguro naisip niya,
ginagawa yan. Pero dahil ginawa mo ngayon yan, kaya tuwang-tuwa talaga ako. Amen? Ganun din siguro sa Diyos. Kapag nakikita niyang isinasaayos natin yung mga buhay natin, isinasaayos natin yung pamilya natin, yung relasyon natin bilang mag-asawa, yung mga anak natin, inaayos natin, yung kahit mga magulang natin, tumutulong tayo maisaayos ang pamilya natin, isinasaayos natin yung pagtatrabaho natin, inaayos natin yung pagninegosyo natin, lalong-lalo na yung relasyon natin sa Diyos, yung paglilingkod natin sa ministry, dito sa simbahan, pag sinabing isinasaayos natin, yung inaayos natin ayon sa kalooban ng Diyos, tuwan-tuwa po ang Diyos niyan. Iba ang pakiramdam ng Diyos sa atin. At kapag ang Diyos ay nasiyahan, tinitiyak ko sa inyo, tuloy-tuloy at magpapatuloy ang pagpapala ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Lalo niya tayong pagpapalain yan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Gustong-gusto niya, maayos ang lahat sa buhay natin. At kapag nakikita niya, ikaw ay nagkakaroon ng participation, nakikiisa ka sa kalooban ng Diyos, tinitiyak ko sa iyo, kapatid, walang sala, talagang lalo kanyang pagpapalain, mga kapatid. Kaya yung binasa natin, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sa totoo lang, kapag ang pinag-uusapan natin ay pagbabago, sa palagay ko, ang merong magiging mas kakayahan niyan na talagang magkaroon ng pagbabago, harapin ang bagong taong ito at baguhin ang maraming bagay sa buhay niya, siyempre ang merong makagagawa niya, yung totoong nakakilala sa Panginoon. Kapag totoong ka talagang tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, tinitiyak ko sa iyo, kaya mong mabago ang lahat. Bakit? Kasi tutulungan ka ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi, ang sinumang na kay Kristo, nagkakaroon ng pagbabago. Kapag wala talaga sa Panginoon, mahihirapan talaga tayo, baka mamaya pabago-bago ang pagbabago natin, mga kapatid. Pero pag kasama ang Panginoon, imbis na New Year's resolution, nagkakaroon talaga tayo ng transformation. Amen? So kung nais pala talaga natin magkaroon ng pagbabago sa bagong taon, mahalaga rin magkaroon tayo ng pagbabago sa mga sarili natin, mga kapatid. Yung bang maging masaya ka sa buhay mo. Yung hindi lang ikaw ang masaya sa sarili mo, masaya rin ang ibang tao para sa iyo. Masaya yung asawa mo para sa iyo. Dahil nakikita niya, umaayos ka. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Yan. Pag umayos ka, masaya yung katabi mo. Di ba? Maganda yun. Hindi lang tayo maging masaya. Di po ba? Yung sikapin din natin, maging masaya rin ang asawa ko sa akin. Maging masaya rin yung mga anak ko sa akin. Maging masaya rin yung mga magulang ko sa akin kasi aayusin ko na ang pag-aaral ko. Di ba? Yung mga gano'n. Maging masaya rin, siyempre, yung mga katrabaho mo, pag nagtatrabaho ka, maganda hindi lang ikaw maging masaya sa trabaho. Maganda maging masaya rin yung boss mo. Di ba? Hindi lang yun, sa pag-aaral mo. Maging masaya yung mga classmates mo. Lalo na yung mga teachers mo. Kasi nakikita nila na talagang pinag-uusayan mo na yung pag-aaral mo. Dito sa simbahan, masaya yung leader mo kasi good followers ka na, di ba? Siyempre, masaya rin yung mga followers sa mga leader nila kasi pinag-iigihan mo na talaga yung pagiging leader mo sa kanila. Yung masaya tayo, si pastor, masaya sa inyo kasi lagi kang narito, di ba? Nakikinig ka sa mga preachings ko, tapos hindi ka na natutulog. Tingnan mo yung katabi mo, gising pa. So, masaya ako pag gising kayo, di ba? Mahirap pala kasi ng aircon. Hayaan mo ng ganyan. Masaya tayo dapat sa isa't isa. Amen? Hindi lang ikaw. Kundi ang bawat isa masaya tayo. Siyempre, higit sa lahat, maging masaya si Lord. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pasayahin natin si Lord. Yung kada tingin sa'yo ni Lord, napapangiti siya. Mga kapatid. Tuwang-tuwa siya. Bakit? Hindi man tayo perfect, pero nandun yung pagsisikap natin na inaayos na natin ang buhay natin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya masayang bagong taon, kailangan pala mga pagbabago. Ano kaya yung mga pag sinabi natin pagbabago, may aayos tayo. Ano kaya yung mga dapat ayusin natin ngayon? Tingnan natin, ha? Ano yung mga dapat ayusin natin para maging masaya ka, maging masaya sila para sa'yo,
at lalong-lalo na ang Diyos ay maging masaya rin sa atin. Ano yung mga dapat nating ayusin? Number one, siguro ayusin natin ang ating mga prioridad. Priorities. Tingnan natin, pag sinabing priority kasi, mga kapatid, yung alam natin ang pinahahalagahan natin. Alam natin kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Ano? At hindi lang yung pag sinabing priorities, alam natin yung mga dapat nating unahin. Malinaw sa atin yun. Ito talaga ang una. Ito talaga ang pangalawa. Pangatlo. Ayan. At siyempre, pag sinabing priority, alam natin yung mga dapat natin binibigyan ng pansin. Yung hindi natin kailangang pabayaan. Yung hindi natin mapapabayaan. Yan ang ibig sabihin ng mga prioridad, mga kapatid. Kaya sabi ng Matthew 6:33, ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So pansinin natin dito pinapakita na yung mga tamang prioridad eh. Sabi dyan, una, importante pala, mapabilang ka muna sa kaharian ng Diyos. Yung tiyakin mo talaga, ikaw ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dahil sa kasalanan, may mga napabilang sa kaharian ng kadiliman. At ang naghahari talaga dyan ay si Satanas. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, natanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibinilang tayo sa kaharian ng kaliwanagan. Ang kaharian ng Panginoon. Walang iba ang naghahari, siyempre, ang Panginoong Jesucristo. Amen? At kapag tayo pala ay kabilang na sa kaharian ng Diyos, importante po yung pagsunod sa kanyang kalooban. Importante rin yun, hindi tayo tumitigil na basta lang tayo tumanggap sa Panginoon, kanya-kanya na uling buhay. Hindi. Importante ang buhay mo na tumanggap sa Panginoon ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Amen? Anong resulta nun? May resulta yun. Hindi po pwedeng walang resulta. Ano ang gagawin natin para kay Lord? Anong resulta? Ang sabi dyan, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Wow, praise God Diyos. Sa ibang salin, at ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdag sa inyo. Ano ba yung mga sinasabi? Ang lahat ng mga ito idaragdag sa inyo. Ano yun? Yung konteksto nito, yung mga pinoproblema natin, sa matay kukuha ng kakainin, daramtin, papaano na kapag wala na ito, ano na lang nang mangyayari sa atin bukas. Yun yung mga ikinakabahala natin. Yung nangangamba tayo, nag-aalala tayo, nagiging isipin sa atin, kahit wala pa, iniisip mo na. Kahit hindi pa problema, pinoproblema mo na. Hindi po ba? Sabi rito, kung ikaw kabilang talaga sa kaharian ng Diyos at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, lahat ng yung pinoproblema mo, idaragdag sa iyo ng Panginoon. Amen? Dapat, first things first. Dapat unahin mo ang dapat unahin. Idaragdag daw pag-usapan nga natin to. Pag idinaragdag, parang math yan mathematics yan, di ba? Halimbawa, pag sinabi natin 1 plus 3 equals 4. Matatalino tayo, di ba? Ano ba yung 1 dyan na tinatawag? Ang tawag dyan, ogend. Di ba? Pag sinabing ogend, ito yung simula na may halaga. Ayan, 1. Ano naman yun? 3. Yan yung tawag natin dyan ay addend. So, ibig sabihin mga kapatid ng addend, ito naman yung idinadagdag. Yung 3, idadagdag sa 1. Kaya equals 4. So, ganito yan ang prinsipyo, mga kapatid ha. Okay? Kung walang madaragdagan, walang idaragdag. Ganun po kasimple yun. Kasi hindi pwedeng 0 plus 3 sa prinsipyo ng Diyos. Hindi pwede. Kailangan yung 0, meron. Para maidagdag yung 3. Are you following? Kaya dapat, ano sabi? Mapabilang ka muna sa kaharian ng Diyos. Tapos sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng hinahanap mo agad yung kakainin. Hinahanap mo agad yung daramtin. Hinahanap mo agad yung solusyon sa problema. Minsan ganun agad tayo. Hindi natin nagagawang makita. Unahin muna yung dapat unahin. Are you following? Hindi po pwedeng unahin mo agad yung wala sa'yo. Sabi rito, idaragdag naman yun
yung hinahanap mo, importanteng unahin mo muna, magkaroon ka nito. Ano yun? Yung mapabilang ka sa kaharian ng Diyos, pinaghaharian ka ng Diyos, tapos sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba natin yan, mga kapatid? So, walang idaragdag kung walang makikitang dadagdagan. Ganun lang kasimple ang prinsipyo ng Diyos. Ngayon, priority ang pinag-uusapan natin. Pagdating sa prioridad, may dalawang klase yan. May tinatawag na linear priority. At meron din tinatawag na circular priority. Okay? Ngayon, pag sinabing linear priority, ito ay tumutukoy sa isang sistema kung saan ang mga prioridad ay nakaayos. At ang pagkakaayos niyan ay sunod-sunod, mga kapatid. At yan ay isinasaayos ng sunod-sunod sa tuwid na linya, straight line. Vertical man o horizontal. Kaya meron tinatawag na 1, 2, 3, and 4. Okay? O kaya horizontal, 1, 2, 3, and 4. Yan ang tawag dyan, linear priority. So, importante, alam mo agad kung sino yung number 1, sino yung number 2, sino yung number 3. Linear priority yon. Kaya lang may tinatawag na circular priority. So ano naman ang circular priority? Ito ay meron din, nakaayos din ang pagkakasunod-sunod, pero pabilog. Kaya nga, circular, mga kapatid. Are you following? So sa halip na isang tuwid na linya, okay, ang mga prioridad mo ay pabilog. Ibig sabihin, umiikot yan na nangangahulugan na walang isang bagay o gawain ang itinuturing na pinakamataas. Pantay-pantay yan. Pare-pareho yan, mga kapatid. Okay? Kaya lang, sa ganyang sistema, circular priority, bawat bagay o gawain ay may pagkakataon na maging pangunahin. Okay? O prioridad, depende sa sitwasyon. Anong layunin yan? Para walang mapabayaan. Dapat lahat mabigyang halaga. Parang ganito, ito. Tingnan niyo itong electric pan na ito, di ba? Ito, circular, halimbawa. Ayan yun. Yan, umiikot yan. Paikot lagi yan. Para mapakinabangan, dapat umaandar. Hindi pwedeng matigil yan. Kasi pag tinigil mo, may mapababayaan. So, parang anong ibig sabihin? Ulitin ko pag linear priority, tungkol yan, usapin yan sa puso. Yung mga minamahal natin sa buhay. Patungkol sa pagmamahal, mga kapatid, affection. Pero pag sinabing secular, tungkol yan sa ating mga action. Yung mga ginagawa natin, pag sinabing secular. Pero pag sinabing linya, puso. Yung mahal talaga natin, mga kapatid. Okay, halimbawa, ganito. Mark 12:30-31, para maintindihan natin yung tamang priority natin, ha? Sabi rito, Mark 12:30-31, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito. Let's talk about linear priority, about affection, yung pagmamahal natin. Kapag pinag-uusapan ng linear priority, siyempre, 1, 2, 3, 4. Sino talaga ang dapat na maging number 1 dyan? Siyempre, dapat si Lord. Amen? Dapat si Lord ang pinakamamahal mo sa lahat. Amen? Kasi walang nakahihigit sa Diyos. Pag meron kang mas minahal sa Diyos, ibig sabihin, higit yan sa Diyos. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Kasi isa lang ang Diyos. Amen? At dapat siya lang talaga ang pinaka sa lahat. Siya ang number 1. So, ang number 2, pagdating sa linear priorities, yung pagkakasunod-sunod ng diretsyo, pangalawa ang sarili mo. Bakit? Kasi yan ang magiging basihan. Dapat mahal mo ang Diyos, una. Pangalawa, mahal mo ang sarili mo. Dahil ito ang magiging basihan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Di mo ba sabi rito, mahalin mo ang iyong sarili, katulad ng pagmamahal mo sa iyong mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung hindi mo magagawang mahalin ang sarili mo, mahirapan ka magmahal ng kapwa. So kaya ang pangalawa, sarili mo. Kasi yan ang magiging basihan para magawa mong mahalin ang iyong kapwa. At siyempre, pangatlo, yung kapwa.
Okay, pag-usapan natin pagdating sa kapwa, others. Okay. Bukod sa Diyos at sarili mo ngayon. Ganito ang priority na pinag-uusapan natin. Pagdating sa pamilya, mga kapatid, sa pamilya tayo, sino ang number one mo dyan? Kunyari may asawa ka. Sino number one mo? Asawa mo. Hindi anak. Number 2 lang ang anak. Amen? At sino pwedeng maging number 3 mo? Magulang mo. So hindi mo pwedeng guluhin yun. Yun ang disenyo ng Diyos. Pagdating sa linear priority, hindi pwedeng mawala sa number 1 si Lord at dapat ang number 2 mo ay asawa mo. Amen po ba ron, mga kapatid? Amen. Nakakasunod po ba tayo? Okay. So, tingnan pa natin, ha? Okay. Pagdating naman, paano kung walang asawa, single? Sino pwedeng maging number 1 mo? Di magulang mo. Sinong number 2 mo? At di mga kapatid mo. Sino number 3? Yung mga kaibigan mo. Ayan. Dapat ganun ang tamang pagkakasunod-sunod. Okay? So, dapat alam mo, sino ba talaga number 1? Sino ba talaga number 2? Sino ba talaga number 3? Pagdating sa linear. Ngayon, pagdating sa secular, ganito yon, parang electric fan. Ha? Pagdating sa secular. Dapat, mga kapatid, pansin natin sa electric fan, merong nakasentro dyan, sa gitna. At pagkatapos, merong mga, ano ba tawag dito, LEC? Ayan. Tatatlo lang eh. Dapat maganda nga 5 eh. Ha? Pero assuming, okay. Yung itong nasa gitna, yun ang nagpapaikot sa LEC. Kung wala ang gitna, hindi ikot yan. Nakaintindi tayo, mga kapatid? Ha? Ngayon, hindi pwedeng ma-stack yan. Ibig sabihin, halimbawa, yung unang LEC mo, yan yung family mo. Pagkatapos, ikalawang LEC, yan yung pag-aaral, halimbawa, ng mga anak, mga estudyante rito. Tapos, pangatlo, yung trabaho mo. Pwede rin another LEC, yung negosyo mo. Another LEC, yung ministry mo. Pero dapat, ang nakasentro, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Bakit yun? Kasi ganito yan. Si Lord kasi ang nagbibigay sa atin ng gabay. Kaya dapat siya lagi ang inuuna natin. Sa Kanya tayo sumasaguni. Kasi pagdating sa circular, action ang pinag-uusapan natin. Dapat inaalam natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa pamilya natin. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa trabaho natin? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa pag-aaral natin? Sa ministry natin? Ano ang kalooban ng Diyos sa negosyo natin? Bakit? Kasi siya ang magpapatakbo niyan. Siya ang may control ng lahat. Amen? Kasi siya ang nagpapaikot. Naintindihan niyo yun? So, ang bawat isa, mahalaga yan. Siyempre, mga batid. Okay? Ang bawat isa ay mahalaga. Ngayon, hindi kasi siya linear. Bakit? Depende siya sa hinihingi ng pagkakataon. Halimbawa, ganito. Kung ikaw ay nasa trabaho, nasa trabaho ka, Monday to Saturday, tapos may oras pa yan, 8 a.m. to 5 p.m. Ano ang priority mo sa iyong action? We're not talking about linear or affection, ha? Okay? Of course, tamang mahalin mo ang pamilya mo. Pero nasa work ka eh. Hindi mo pwedeng tatawag-tawag ang asawa mo, Heart, uwi ka naman dito, loves kita eh. Namimiss kita. Tapos uuwi ka. Ay, hindi mo pwede yun. Ang priority mo that time, work. Naintindihan nyo? Kailangan pagbutihin mo ang trabaho mo. Pero kung manganganak ang asawa mo, Heart, uwi ka rito. Bakit? Manganganak na ako. Ay, saka na lang. Pigilin mo muna, nagtatrabaho pa ako. Hindi ko priority yan ngayon. Hindi ganun yun. Depende sa sitwasyon. Siyempre, manganganak yan eh. Amen? Anong gagawin mo? Uuwi ka talaga. Amen. Halimbawa, sa mga estudyante, nag-aaral ka. Ayan. So sa pag-aaral mo, ngayon, siyempre nag-aaral ka dyan, Monday to Friday, di ba? Tapos yung oras, ganun din. Meron kang ministry dito. Tutugtog ka, estudyante ka. Sabi sa'yo ng leader mo, may practice tayo ngayon. Kailangan mong mag-ensayo. May ministry ka rito. Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba sa teacher mo, Teacher, paalam mo na po ako, may ministry po ako. Ay, hindi po ganun yun, mga kapatid. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Amen? Pagtapos sa pag-aaral mo, tsaka ka umuwi, tsaka ka tumugtog, mag-ministry.
Bakit? Ang priority mo that time bilang estudyante, mag-aral. Nagkaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Kaya circular dahil may oras sa pag-aaral, may oras sa pamilya, may oras sa work, may oras sa ministry, may oras sa negosyo. Hindi po pwede puro ka work. Hindi po pwede wala ka ng time sa family mo, wala ka ng time sa asawa mo. Hindi po pwede buong buhay mo puro work ka. Circular yan eh. Iikot at iikot yan. O sige, bawat araw, puro ka work. Di ba? Sa buong araw may pamilya, tapos mamaya 8 o'clock, papasok ka na sa trabaho, tapos uuwi ka, so ano na naman gagawin mo? So ibig sabihin, umiikot yan, gumagalaw yan mga kapatid, kasi circular yan eh. Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Amen po ba ron? Umiikot kaya minsan nagugulo. Work ngayon, talagang ganon. Study naman. Tapos family, talagang ganon eh. Depende yan sa sitwasyon, mga kapatid. Ngayon, ganito, Monday to Saturday, may nakapamilya ka na, nakapagtrabaho ka na, Monday to Saturday nag-aral pa yung iba, nagnegosyo ka na, Sunday, asan ka dapat? Dapat nasan ka? Nasa simbahan ka, kapatid. Importante, wag Sunday na Sunday, work, family. Monday to Saturday ka na eh. Anong nangyayari sa'yo? Walang discipline. Hindi mo kasi alam yung priority mo. Kaya yung para kay Lord, kinukuha mo pa. Binigyan ka na ng Monday to Saturday for your family, for your work, for your study. Pati Sunday kukunin mo, kay Lord na yun. Tandaan mo, sino nagpapaikot ng buhay mo? Nagkaintindihan tayo mga kapatid? Paano iikot yan kung wala si Lord sa buhay mo? Dapat pag Sunday, kay Lord na tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Dapat alam natin kung anong ating gagawin. At kung ano ang mga hinihingi ng pagkakataon, mga kapatid. Pero dapat si Lord ang nasa center. Hindi pwedeng mawala yan kasi kapag siya ang nasa center ng buhay natin, anumang busy natin araw-araw, dapat nagbibigay pa rin tayo ng panahon para kay Lord. Hindi pwedeng wala yan. Dapat may panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, araw-araw, at mayroong panahon ng pananalangin, araw-araw. Hindi po pwedeng aalis ka ng bahay na wala kang salita ng Diyos. Hindi pwedeng aalis ka ng bahay na wala kang panalangin, na paglapit sa Diyos. Bakit? Siya ang magpapaikot, hindi ikaw. Huwag mong paikutin si Lord. Amen? Para umayos ang ikot, ang daloy, mga kapatid. Kaya pag work tayo, husayan mo. May time naman na pag-aaral ng mga estudyante, may time naman na pampamilya, husayan mo. Mahalin mo talaga ang asawa mo. Asikasuhin mo ang asawa mo. Kayo na nga, pamilya na nga, pinag-uusapan pa rin, work. Alam mo, heart, yung work, ang hirap. Ganon. Bakit di naman kayo mag-usap na kayong dalawa lang? Bago nga lang kayo matulog, work pa rin. Ba't hindi mo naman kamustahin yung asawa mo? Sweetheart, kamusta ka na? Satisfied ka ba sa akin? Masaya ka ba sa akin? Ako hindi. Mag-usap kayo. Ayusin ninyo. Hindi yung puro work. Negosyo. Wala na tayong time para sa isa't isa. Kayo na magkatabi sa kama eh. Sinasama nyo pa yung work. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na ha. Magiging maganda ang takbo ng buhay natin, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang nasa sentro. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit sa ministry, dapat may time pa rin tayo kay Lord. It's about time to set our priorities right. Mga kapatid. Let's check our linear priorities. Si Lord pa rin ba ang number 1? Let's check our secular priorities. Si Lord pa rin ba ang nasa center? Kamusta ang pamilya natin? Kamusta ang trabaho? Kamusta ang pag-aaral? Kamusta ang negosyo? Kamusta ang ministry? Connected pa ba kay Lord? Tandaan mo, si Lord ang nagpapaikot ng buhay natin. Para walang mapabayaan. Hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang pamilya, hindi masama ang pag-aaral, negosyo,
siguraduhin lang natin, connected sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kasi pag hindi connected, titigil. Pwede bang ganito? Pakanan. Yung pamilya mo, pakanan. Yung pag-aaral, pakanan. Yung ministry, pakanan. Pagdating sa work, pakaliwa. Pwede ba yun? Hindi. Pag pakanan, lahat iikot pakanan yan. Amen? Ibig sabihin, kung saan tayo dali nung nasa sentro. Sumusunod tayo. At anong pangako? Kapag sumusunod sa kalooban ng Diyos, pag ginawa nyo magpasakop sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin si Jesus na ang ginawa ng sentro ng buhay natin. At sumunod tayo sa ikot at daloy na gusto niyang buhay natin, nagiging maayos ang takbo ng lahat sa buhay natin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na ang priority mo. Pangalawa na dapat nating ayusin, mga kapatid, ayusin natin ito, yung mga pinaggagawa natin sa buhay. Tanong nga katabi mo, ano bang pinaggagawa mo sa buhay? Ha? Ano sabi ng Proverbs 22 verse 4? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Pansinin nyo, yung paggalang daw sa Diyos, yung pagrespeto sa Diyos, huwag mong babaliwalain ang Diyos sa buhay mo. Kung gusto mo sa bawat araw tumakbo ng maayos ang buhay mo, ang pamilya mo, kayong mag-asawa, kayong anak, sa magulang, magkakapatid, kung gusto mo maging maayos ang takbo ng trabaho, hindi ko sinasabing walang problema, pero sa bawat problema, mabilis yung nakagawa ng solusyon. Kung magkagalit kayo mag-asawa, ang bilis nyo magpatawaran sa isa't isa. Amen? So, naayos. Kung, anong sabi rito? May paggalang sa Diyos. May pagsunod sa Diyos. Anong gantimpala, mga kapatid? Anong sabi? Ito ay nagbubunga ng yaman. Hindi yabang, yaman. Ano yung yaman? Yung mga kailangan mo sa pamilya mo, kailangan mo sa trabaho mo, kailangan mo sa pagpapaaral, kailangan mo sa pag-aaral mo, kailangan mo sa negosyo. Mga kapatid, lahat ng kailangan mo, ibibigay ni Lord. Bakit? Sapagkat ang bunga ng paggalang, pagrespeto, at pagsunod sa Diyos ay yaman. Amen? Sino ritong gustong yumaman? Ang tunay na yaman, mga kapatid, ayan. If the Lord is my shepherd, I have everything I need. Sa tuwing oras ng pangangailangan, nagagawa nating kunin ang ating pangangailangan sa Panginoon. At ito'y malayang na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Yaman, mga kapatid. Pangalawang bunga ng paggalang sa Diyos, respeto sa Diyos, ay yung buhay. Anong ibig sabihin ng buhay? Yung puno ng pag-asa at sigla. Yung buhay natin. Yung pamilya natin, punong-puno ng pag-asa. Mga problema, pagsubok, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Sa trabaho natin, punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid na hindi habang buhay, ganito lang tayo. Sa pag-aaral natin, hindi habang buhay, mag-aaral, may pagtatapos at may pag-asenso, may pag-unlad. Ibinibigay ng Diyos yun. Kung may paggalang at pagsunod sa Diyos. At ano yung pangatlo? Karangalan. Ano yung ibig sabihin ng karangalan? Authority. Respect. Nagagawang irespeto ka kapag may paggalang ka sa Diyos, may pagsunod ka sa Diyos, nagagawang irespeto ka ng asawa mo, irespeto ka ng mga magulang mo, irespeto ka ng mga anak mo, irespeto ka ng mga katrabaho mo, lahat ng mga taong nakakasama mo, you have the authority. Bakit? Respetado ka, kapatid. Bakit? May paggalang sa Diyos at may pagsunod sa Diyos. Amen? Ito yung mga kapakinabangan kapag iginalang natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ano sabi ng Ephesians chapter 4, 22 to 24? Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Anong ibig sabihin? Yung dati nating buhay daw, iwan na natin yon, mga kapatid.
tanggalin na raw natin sa buhay natin yung mga nakasisira sa pamilya natin, yung nakasisira sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, sa ministry natin, paglilingkod, at sa pagninegosyo, ay tanggalin na raw natin yon, yung mga nakasasama, mga kapatid. Tapos sabi diyan, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Dapat daw isuot natin yung bagong pagkatao. Galing saan? Sa Panginoong Hesukristo. Amen? Nilikhang kalarawan ng Diyos yun. At tapos sabi rito, nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Yun. Yung pamumuhay mo, kasama mo ang pamilya mo, dapat nakikita yon. Na talagang may paggalang ka sa Diyos, may pagsunod ka sa Diyos. Yung mga katrabaho mo, dapat nahahayag sa pamumuhay mo yon. Habang kasama mo silang nagtatrabaho, nakikita nila ang paggalang mo sa Diyos. Nakikita nila yung pagsunod mo sa Diyos. Ganon din sa school, sa pagnenegosyo. Ganon din sa ating pag-aaral. Mga classmate natin sa school at maging dito sa simbahan. Tingnan mo uli ang katabi mo. Tingnan mo, may paggalang ba sa Diyos? Nakikinig ba ng salita ng Diyos yan? Ayan, good listener. Kasi bakit? Kasi dapat ang salita ng Diyos, yan ang nasusunod sa buhay natin. Amen? Dapat ang salita ng Diyos ang nasusunod sa pamilya natin, sa work natin, sa pag-aaral natin. Dapat ang salita ng Diyos ang standard natin. Yun ang pinaka-standard, yun yung pamantayan natin. Ano bang sinasabi ng Diyos sa pamilya? Ano bang sinasabi ng Diyos sa mag-asawa? Ano bang sinasabi ng Diyos sa ating mga anak? O mga anak, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos para sa mga magulang mo? Igalang mo ang magulang mo, irespeto mo sila, hahaba ang buhay mo. Yun ang pamantayan natin eh. O mga asawa lalaki, ano sabi ng salita ng Diyos? Mahalin mo ang iyong asawa. O mga babae, ano sabi ng salita ng Diyos? Igalang ninyo, irespeto ninyo ang mga asawa ninyong lalaki. O, ano sabi ng mga magulang sa mga anak? Standard natin, mga kapatid. Huwag yun dalhin sa paghihimagsik ang inyong mga anak. Amen? Ganon din sa trabaho eh. May nakakakita man o mawala, ano mang ginagawa ninyo, gawin ninyo para sa Panginoon. Meron ang lahat ng salita ng Diyos sa ikaaayos ng lahat sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ito ang gawin nating standard sa lahat ng ating ginagawa. Hindi pwede basta ka nalang gagawa. Tanungin mo muna ang salita ng Diyos. Bakit? Kabilang ka na sa kaharian ng Diyos eh. Amen? At tandaan mo, may nakaabang na mga blessing sa buhay mo. Basahin natin, 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Of course, the Word of God, we listen and we hear the Word of God not to condemn us, but to convict us. Yan ang dapat nating makita. Minsan masakit ang isang katotohanan, pero hindi tayo hinuhusgahan, i-condemn nito, mga kapatid. Kundi dinadala tayo sa conviction para ma-realize natin na kailangan nating magbago at dapat baguhin sa mga buhay natin. Amen. So, ang mga walang bahagi raw sa kaharian ng Diyos, ano-ano yon? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. O, papasinin natin, gusto kong tingnan natin dito Sumasamba, hindi sinabing sumamba. Nangangalunya, hindi sinabing nangalunya. Yung mga walang bahagi raw sa kaharian ng Diyos, yung mga nagnanakaw, hindi nagnakaw. Yung mga naglalasing, hindi naglasing. Yung mga nanlalait, hindi nanlait. Nandaraya, hindi nandaya. Anong ibig sabihin? Kasi yung mga sumamba, nangalunya, nakipagtalik, nagnakaw, naglasing, nanlait, nandaya. Hindi ka pa Christian nun eh. Nangyari yan before. Nagawa mo na yon. Pero ibang usapan yung sabihin rito, sumasamba, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, naglalasing, nanlalait, nandaraya. Ibig sabihin, ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Lalo na kung kabilang ka na sa kaharian ng Diyos. Tapos, nanlalait ka pa rin, nandaraya ka pa rin, naglalasing ka pa rin, nagnanakaw ka pa rin. Okay yung kung nagnakaw, noon yun. Nanlait, noon yun. Ng babae, noon yun.
Ngayon, babababae ka pa rin. Sabi, kapag ganun tayo, mga kapatid, nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan. Patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Alam niyo yung mga ganun? Hindi kabilang yun sa kaharian ng Diyos. Pero yung katabi mo, noon yun. Sabi mo sa katabi mo, noon yun. Ito sa totoo naman, lahat tayo makasalanan. Sino ba magsasabi nitong walang kasalanan? Lahat tayo napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero iba yung pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? Kaya sabi, mapalad, masaya ang pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya kahit ano pa ang nakaraan mo, nakaraan na yun. Kahit ano pa yan, mga kapatid. Tapos na yun. Ibang usapan yung ngayon. Amen. Hallelujah. May mga bagay talaga na hindi na natin dapat gawin bilang mga Kristiyano. Dapat tanggapin natin ang katotohanan na yan, mga kapatid. Kailangan na nating itigil ang anumang mga gawaing hindi makabubuti sa pamilya natin, sa trabaho natin. Iwasan na natin yung mga tukso, kaya may mga asawa na, isa lang. Ang sabi ng Bible, love one another, hindi love another one. Isa lang talaga ang asawa. Amen? Hintay mo mamatay bago ka makapag-asawa, pero wag mong patayin. Kasalanan din yun. Mga kapatid, yung may mga boyfriend, tapos isa lang. Magplano na kayo magpakasal. Yung may mga girlfriend, isa lang. Ang planuhin na pagpapakasal. Kaya ka nag-girlfriend para asawahin mo yan, hindi para girlfriendin. Amen? Hindi mo binoyfriend yan para boyfriendin lang. Hindi, kaya mo binoyfriend yan para mapakasawa mo yan. Kaya hindi pwede nagbibilang ng girlfriend. Hindi pwede nagbibilang ng boyfriend. Ano yan? Try and try until you married? Ganon? Subok-subok. Mga kapatid, let us change our practices. Amen? Ayusin na natin yung buhay natin. Sabi mo sa katiwa, ayusin mo na yan. Kaya Happy New You. Mas magandang ganun, hindi Happy New Year. Happy New You. Ang pangatlo na, mga kapatid. Dapat nating ayusin. Ano pa? Ano yung una? Ano dapat nating ayusin? Prioridad. Dapat alam natin kung sino talaga ang una, mga kapatid, ha? At pangalawa, anong dapat ayusin? Mga pinaggagawa na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ayusin na po natin yan, mga kapatid, ha? At pangatlo, ayusin na natin ang ating mga pananaw, perspective in life. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto natin ng bagong taon, mabago rin yung pananaw natin sa buhay. Kung ano yung nagiging pananaw mo, iniisip mo sa sitwasyon, sa kalagayan o kanino pa man, yung pananaw mo dyan, yung isipin mo dyan, yan po ang nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. Yan po ang nagdadala kung saan tayo pupunta. Yung pananaw natin, mga kapatid. Kailangan maayos din natin yan. Paano magiging maganda ang buhay? Importante yung pagtingin sa buhay. Paano natin tinitingnan ito? Kahit mga problema, kahit mga pagsubok, paano mo hinaharap yan? Ano ang mga nagiging pananaw mo sa magaganda at ano nagiging pananaw mo sa hindi magagandang nangyayari sa buhay mo? Importante yan sapagkat yan ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo, mga kapatid. Ngayon, may dalawang bagay na dapat nating taglayin pagdating sa pananaw sa buhay. Ano yan? Dalawa lang naman yan. Una, yung gratitude. Pangalawa, yung generosity. Pag sinabing gratitude, ito yung mga pagpapasalamat mo mula sa mga natanggap mo. Mga natanggap mo. Pag sinabing generosity, ito naman yung pagpapasalamat mo na nagbubunga ng pagbibigay. Ayan. Bakit? Sa buhay, tandaan natin na sa buhay, hindi lamang puro patanggap. Hindi puro pakabig. Hindi po ganun ang buhay. May mga pagkakataon din, kailangan nating magbigay. Amen? Life is sharing, mga kapatid. Ibinabahagi po ang buhay, mga kapatid. Kaya ano sabi ng awit 50, 14 to 15? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Happy New You. Awit 50, 14 to 15. Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat. At ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin, nakataas-taas ang Diyos.
tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan, at ililigtas ko kayo, at ako'y pararangalan ninyo. Anong inaasahan ng Diyos na handog natin? Diba, pagpunta mo rito, gusto pala ni Lord, pasasalamat. Lord, salamat po. Ganun. Hindi, Lord, ano ba naman to, Lord? Dami kong problema, dami kong pagsubok, dami kong mga pangangailangan. Ano ba naman yan? Ang haba ng service. Ano ba naman yan? May mga ganyan pa. Ano ba naman to? Ano ba naman yan? Ganun ka ba pumunta rito? Dapat magawa mong maging mapagpasalamat. Kasi kapag naging mapagpasalamat tayo, patuloy tayong mayroong ipagpapasalamat sa Diyos. Ulitin ko ha. Pag tayo ay naging mapagpasalamat, mga kapatid, patuloy tayong merong ipagpapasalamat sa Diyos. Halimbawa, ano ba ang nagiging pananaw mo sa pagiging masagana at maunlad na buhay? Anong pananaw mo dyan? Kasi kapag mali ang pananaw mo, dyan ka magiging negative, mga kapatid. Kunyari, baka ang iniisip mo sa pagiging masagana, yung walang problema, walang isipin, lahat maayos, walang gulo, lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Yung ba ang masaganang buhay, maunlad na buhay, masayang buhay talaga? Mga kapatid, yung ba yung pananaw natin? Papaano kung wala nun? Ano ba, pupunta ka rito. Siyempre, masarap magpasalamat pag walang problema. Pag ayos kayo, pupunta ka rito, masaya ka, hindi po ba? Nakangiti ka, ayan, masigla ka. Paano kapag may problema? May problema kayo mag-asawa. Ba't di ka dumalo ng Sunday? May problema kami mag-asawa Ganun ba yun? Wala naman dapat ipagpasalamat Puro problema, puro pagsubo, puro pangangailangan. Ano ihandog ko sa Diyos sa pagpapasalamat? Kasi ganun ang pananaw mo. Kaya ano nangyari sa'yo? Negative. So ikaw ay nagiging pessimistic. Nega, mga kapatid. Hindi tayo mapagpasalamat. Nagpapasalamat lang, pero hindi mapagpasalamat. Ano ibig sabihin nagpapasalamat lang? Pag may blessing, pag maayos, pag may kita, pag may pera, ayan, salamat. Pag walang salamat. Ay hindi po gano'n ang mapagpasalamat. Gusto ni Lord maging mapagpasalamat tayo. Amen? Sa totoo lang mga kapatid, sana kahit sa panahon na wala, thank you Lord. Hindi tayo nagiging negative agad pag may problema. Dapat marunong pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang taong mapagpasalamat sa Diyos, yan ang tinutulungan ng Diyos. Halimbawa, sino rito nakapagbigay ng regalo? Anong reaksyon nung binigyan mo regalo? Halimbawa, nagbigay ka, simple. Halimbawa, ang reaksyon niya ganito, ay, ito lang. Kakaunti. Ay, hindi ko naman kailangan to Ay, bakit ganito? Hindi ito yung gusto ko. Hindi ito yung kailangan ko. Ano pakiramdam mo? Sasabihin mo siguro sa kanya, sige, next year, wala ka na regalo. Kasi ang pinapansin niya, yung wala. Hindi lang man niya lang makita, kahit little things, yung nandyan, hindi niya makita. Ang hinahanap niya, yung wala. Ano sabi ni Lord? Unahin mo lang ako, yung wala, idadagdag ko sa'yo. Hinahanap mo agad yung wala Kaya hindi mo makita kung ano yung nandyan. Alam niyo, sa Panginoon, ganun din Kapag tayo grateful kahit sa maliit na bagay, yung marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Paggising mo, ay, problema na naman. Hindi ganun. Lord, salamat, panibagong buhay. Dapat yun agad ang nakikita natin Hindi natin agad nakikita yung problema. Hindi natin agad nakikita. Alam ba, dito sa mga simbahan, minsan pumunta rito, ay, ba't walang pintura? Buti nga may wall na. Di ba? Dapat yun ang nakikita natin. Uy, ang ganda na. At least wala nang basura. Hindi, nakita mo agad. Ay, mas maganda yan kung may pintura. Bakit? Hindi ka kasi thankful. Naintindihan nyo, mga kapatid? Ganyan din sa pamilya natin. Sa work natin. Kaya minsan, walang pag-asenso. Walang pag-ayos. Bakit? Ang lagi mong nakikita, yung hindi maganda. Kung yung lagi mong nakikita, anong sabi ng Bible? Hanapin nyo, masusumpungan nyo. Kung anong hanapin mo, yun ang masusumpungan mo. Hanapin mo pangit, tiyak ko. Masusumpungan mo pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Kung anong hanapin mo yan, makikita mo. Amen? Humanap ka ng maganda, yun ang masusumpungan mo.
Lagi mong tingnan yung magaganda, yun ang mangyayari sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kahit hindi maganda ang sitwasyon, matuto tayong magpasalamat, mga kapatid. Ha? Siyempre, pangkaraniwan, kapag meron na tayong hindi nararanasang maganda nung ginagawa natin, reklamo agad tayo mga kapatid. Para bang nawawala tayo ng tiwala sa Diyos. Minsan sasabihin mo sa Lord, Lord, dumadalo naman ako, nagbibigay naman ako, naglilingkod naman ako. Minsan nanunumbat na tayo sa Diyos. Mga kapatid, sa totoo lang, ang hanap ng Panginoon sa iyo, grateful heart. Yung mapagpasalamat na puso. Bakit? Ano sabi ng Bible? Pansinin niyo nito. In everything, give thanks. Not for everything, give thanks. Hindi lang tayo magpapasalamat dahil dito, dahil dyan, hindi. Ang sabi, in everything. So, anong ibig sabihin ng in everything? Yung hindi ibig sabihin na kahit hindi maganda, ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Hindi nang ibig ko sabihin, Lord, salamat, may problema kami. Salamat, Lord, at least nag-away din kami mag-asawa. Yung mga gano'n, di ba? Ang tagal-tagal na namin hindi nag-away. At least ngayon, magka-away kami ngayon. Lord, salamat po, pinahintulutan mo mag-away kami. Hindi gano'n ang ibig ko sabihin, Lord, salamat, wala kami makain. Salamat, naghihirap kami. Salamat, ang gulo ng buhay. Hindi gano'n. Sabi ng Bible, in everything. Ibig sabihin, kung nasa kalagitnaan ka man ng problema, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen? Bakit? Tutulungan ka ng Panginoon. Ano sabi niya? Ililigtas ko kayo. So in everything, sa anumang kalalagayan, naroon tayo, mga kapatid, matuto tayong magpasalamat kay Lord. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, kung magrereklamo ka, magpasalamat ka kay Lord, hindi dahil nawalan ka ng trabaho. Lord, salamat pa rin kasi magagawa mo akong bigyan ng panibagong trabaho. Dapat ganun tayo, mga kapatid may sakit ka ngayon, di ba? Hindi salamat, may sakit ako. Hindi. Lord, salamat kasi alam ko, magagawa mo kaming tulungan sa aming kondisyon ngayon. Naghihirap tayo ng sitwasyon tayo, Lord, salamat pa rin. Bakit? Alam ko, may plano ka pa rin sa amin. Hindi ito ang kalooban mo sa amin, Panginoon. Be thankful. Maging mapagpasalamat tayo. Amen? Yung laging may pinagpapasalamat sa Diyos. May tamang perspective talaga sa buhay, mga kapatid. Yung lagi kang may pinagpapasalamat sa Panginoon. Ito yung pagiging generous natin mga kapatid. Hindi ka nawawala ng maibibigay, mga kapatid. Okay? So, halimbawa, tandaan natin na ang buhay hindi lang puro pakabig. Pabigay din, mga kapatid. Huwag lang yung gusto natin mapunta sa ating lahat. Ang prinsipyo ng Panginoon, ito, the more you give, the more you will receive. That is the principle of God. Sige, itikom mo yung kamay mo. Tikom mo, mga kapatid. Paano malalagyan yan? Paano malalagyan ng Panginoon yan? Subukan mo, bukas palad, malalagyan ni Lord ang mga bagong bagay yan. Amen? Bukas mo lang ang buhay mo, kapatid. Ano sabi ng Proverbs 11:25? Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Ano sabi? Yung mapagbigay, magtatagumpay. Yung matulungin, tutulungan. So ang Panginoon, ganito yan. Kapag may sinabi siya patungkol sa Kanya na gawin mo para sa Kanya, isa lang ibig sabihin nun, may matinding balak si Lord sa buhay mo. May plano siya because His principle is to give. And then you will receive. Anak, may ibibigay ako sa'yo, but you need to give something. Naintindihan niyo yan, mga kapatid? That is the principle of God. May mga pagkakataong ginagamit talaga ng Diyos yan, that you need to give sa buhay natin. Pasinin natin, halimbawa, Malakay 3:10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo. Sino nagsasabi nito? Si Lord. Naghahamon si Lord, mga kapatid. Hindi suntukan, Ano yun? Hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Hindi pwedeng subukin na Lord, but this is the only verse in the Bible na nagsasabing, test me. Subukan ninyo ako. Pag ang Panginoon ang nagsalita, hindi po nagkakamali yun. Ang sabi niya, subukan ninyo ako ang Panginoon makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Bakit ulan? Kasi noong araw talaga, puro pananim, mga kapatid. Kaya ulan, para ang pananim, may bunga lagi. Naintindihan niyo yun?
At sabi niya, ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Pagdating sa pagpapala, hindi lang puro pera, datong kwarta, cash money. Hindi lang ganoon pagpapala. Yung magkasundo kayong mag-asawa, masaya kayong pamilya, may nakakain kayo, may kagalakan kayo, simpleng buhay, pero hanggat sumusunod, may paggalang sa Diyos, God will promote your life. Hindi ka mananatiling ganyan, mga kapatid. Ang maganda, masaya tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. At sobrang kasiyahan ang ibibigay sa iyo. Ano sabi ni Lord? Subukin ninyo ako. So, pagiging generous, yung pagbibigay, huwag tayong may tinanggap, ayaw na nating magbigay. Hindi. Kaya may tinatanggap para may maibigay. Mas maganda dumako ka sa pagiging generous. Yung ikaw na ang nagbibigay. Bakit? Sapagkat si Lord hindi nagkukulang sa iyo. Nasa pananaw yan. Huwag mo isiping mababawasan ka at mawawalan ka. Mali. Dapat ang pananaw mo, mas madadagdagan ako at magkakaroon ako. Bakit? Mararanasan ko ang pagpapala ng Panginoon. Ayusin na natin, mga kapatid, yung prioridad sa buhay. Sino ba talaga ang number one? Unahin mo ang Diyos. Siya ang pinaka sa lahat. Pinakamamahalin mo. Sunod yung sarili mo, pamilya mo, asawa mo, anak mo, magulang mo. Ayusin na natin yung mga ginagawa natin sa buhay. Bilang anak ng Diyos, nakakilala sa Panginoon, hayaan natin baguhin tayo ng Diyos. Sundin natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung maging pamantayan natin sa buhay. Ilalayo tayo sa lahat ng gawang masama at gawaing masama. Ayusin na natin. Ano bang hindi nakalulugod sa Diyos, iwasan na natin. Tanggalin natin. Tandaan natin, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang negosyo, mahalaga ang pag-aaral, pero wag mong ihiwalay sa Panginoon. Sapagkat siya ang nagpapaikot ng lahat, siya ang nakapag-aayos ng lahat na hindi natin kayang ayusin. Nasa pananaw yan, mga kapatid. Ayusin natin yung pananaw natin sa buhay. Amen po ba ron, mga kapatid? Palakpakan natin sila. Let us all stand up.